Hindi mawawala ng ano, ng kabuluhan. No, totoo yan guys, pag pinasa Diyos natin, no. At the same time, totoo yun, minsan ina-allowed ng Diyos yung nangyari sa atin negative, no. Pero syempre, dapat matuto ka rin paano i-handle. Wala, may nambash sa'yo. E di, buhusan mo lang mainit na tubig. Na joke lang. Syempre, ipanalangin mo. Di ba ano, ganun ang gagawin mo. Pag binabash ka, i-handle mo lang siya. Pero syempre, wag mong papabayaan na lalaitin ka. Pag pinersonal ka, wag mong papayagan na nilalait. Iba naman sobrang bait. Kahit na nilalait ka na, di, wag mo patulan. Panalangin na lang natin. May ganun-ganun, di ba? Ano? Kahit ipanalangin mo yan, kung wala ka ding gagawing na paraan para patahimikan yan, lalo yung maniniwala sa mali. Kaya minsan, kapag may sinasabi sa'yo negatibo, patulan mo. No, patulan mo siya in a nice way. Huwag mo lang gawan ng masama, 'di ba? 'Yun ang natin doon ang point, 'di ba? Unang, hindi mawala ng saysay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kasi pangako niya yan, di ba? Trust in the Lord with all your heart, Amen. with all your soul, with all your strength. Oh. Yan. Lean not in your own understanding. Huwag daw tayo magtiwala sa ating sariling kakayahan. In all our ways, acknowledge Him. Yan. And He will direct your path. Pangako po yan ni Lord sa atin. Maraming mga promises ang Lord na magpapatibay ng ating pananaw, ng ating identity. Huwag na sanang pansinin, kaso lang ang pagmumura nakakasira sa imahe ng kalingap. Ayan. Pangit talaga. So, yun po, kung sa mga Pangit talaga guys eh. Totoo lang nakakasira talaga siya. Biri mo. Sabi ni Kalinga Prab, Jesus loves you. Tapos paglipat mo, di ba tapos ililipat mo ulit sa isang kabilang upload ni Kalinga Prab. Sabi ni Kalinga Prab, Jesus loves you. Lilipat mo ulit dun. Ano to? Kalinga pa to pinapanood ka? Lipat mo ulit doon. Sasabi ni Kalinga, Jesus loves you. Salamat po sa pag-support. One Kalinga, one family. Magmahalan po tayo. Lipat mo ulit. Oh, ano Kalinga to pinapanood ka? Ang gulo, di ba? Ang pangit tignan eh. Grabe. Kaya tuloy yung mga viewers na sakit sa dibdib, ayoko manood dyan, di ba? Ay, grabe. Happy New Year, everyone! Sabi ni Maria Jean Dimoy, sabi nga ni Kuya Bal, ang nagmumura daw baka kulang daw sa sundot. Happy New Year, everyone! Sang sundot yan sa puwet? Joke lang. Kasi nung araw guys, naalala ko, pag may sakit kami, alam niyo guys, sa mga kumakain, pasensya na. Siguro naranasan niyo to. Kasi ako nung bata kami guys, no? Sino ba yung dito, yung nagkakaroon ng worm? Kami ganon. Tapos may binili nanay ko ng kulay puti na gamot. Talagang, alam niyo kasi nung bata, 'di ba, sa Maynila, malaking Maynila po ako eh. Sa Maynila, mabilis ka magkaroon ng bulati sa tiyan. Guys, sabihin ko na, pasensya na kumakain ha. Kami noon, nagkaroon kami ng bulati sa tiyan. Ngayon, ang gamot pala noon, bibiliin nanay ko ng gamot yung kulay puti. Isusundod doon sa puwet mo. Oo, para gumaling kami, mawala yung bulati sa tiyan namin. Sinusundod na kami ng nanay ko ng gamot sa puwet. Ang sakit! Bata pa ako nung guys.
Pero effective yun. Kaya pag nasundot ka sa puwet, gumaling yung bulate mo, perfect yun. Kaya naalala ko, sabi niya daw, kulang daw sa sundot. Baka kulang na sundot sa puwet sa gamot. May bulate pala sa Kaya naalala ko nung araw yung guys. Niya, Chay Iban, sumayos ka boss, kumakain. Happy New Year, everyone! O sino yung ano dyan? Sino yung mga nurse dyan? Ayun o, suppository yum. O, sabi niya. Di, totoo po guys ha. Totoo po yan. Di po nagbibiro. Kaya naalala ko, di ba? Kasi may gamot sa ano doon. Talaga doon. Sabi ko, ba't di iniinom yan? Kailangan isunto. Sabi na nanay ko, yun talaga yan. Huwag ka na umongon. Ay, grabe na ginawa ng nanay ko sa akin. Hindi ko makalimutan. Sa amin, sir, combat rin. Combat rin ba tawag doon? Ay, nako. Kaya alam, minsan, masarap pa rin mag-react ng love team. Ano? Mas sweet ah. Pag issue, ano ba yun? Oy, shoutout sa mga John Joy. Shout kay Ma'am Joanna Rose Castillon. Shazal Merzano, good evening po, silent viewer here of Dan Joy. Grabe tayo kayo ng tawa. Play na natin to, mapagit na tayo ni Ate Edna. Hello, Ma'am Lynn Maria. Hello, Ma'am. Kalingap Reactors po ay pakiusap na lang, wag na lang po tayong magsalita ng ano ng mga sobrang negative ano. May mga reasons din po yan sila kung ba't sila nagsasalita. Kaya di man natin alam kung ano ang dahilan. Ba't nasabi nila yun. Meron din po yung mga ano, may mga dahilan din yan sila. At ang number one na yan, syempre, nasa social media ka, siguro mga, ano, mga bashers din. Ano? Mga bashers din. Mga basher din daw pag gano'n. Sabi ni Ate Edna. Pero yun na nga, sabi ko, minsan inaalaw ni Lord yung mga pains, mga pighati, mga sakit sa ating buhay para tayo ay lumago, para tayo ay lalong magtiwala sa Kanya. Amen, Ate Edna. Kaya si Carla, sa lahat sa dami ng kanyang mga dinaanan ng mga bashing, mga ano, pero bilib ako sa batang ito. Matatag po siya. Nananatili pa rin. Kaya ayun, lalong ibinibless ni Lord. Kay Gina Espina, salamat kay Ma'am Rina Salian, salamat po sa pakulay. Pati yung viewers niya, parang toxic na din. Automatic po yan kasi pag kung ikaw ang host, katulad ko ngayon, kapag ako ay masaya, syempre, nakaka-capture yan ng iyong audience. Diba? Ramdam nyo rin na ako'y masaya. Pero kapag ako po ay galit, ramdam nyo rin na ikaw ay galit. Subukan nyo manood ng pelikula, diba? Kapag horror, tatakot ka rin. Kapag action, para ka ring may kasuntukan. Kapag drama, umiiyak ka. Diba? Kapag yung malungkot yung pinapanood mo, nag-iiyak ka na rin. Hindi mo alam kung bakit. So, yung emotion. Kaya pala yung mga viewers ko, Ate Edna, baliw na rin. Grabe. Alam nyo, kinakabahan na talaga ako. Kapag talaga maraming nabaliw dito sa Kalingap. Baka ako isisi. Sa Merzano, may nagreklamo yung anak daw niya, baliw na. Yung asawa niya daw, di na natutulog, mukha ng panda, baliw. Baka mamaya magsumbong kay Kalingap Rob. Yari tayo nito. Happy New Year, everyone! Happy New Year, everyone! Ma'am Pinay Rica, shoutout. At syempre kay Romila Bruna, shoutout. Kay Susan Marzedonio. Nako po, nakatakot pala to. Emotion mo, nakukuha nung yung Sabi ni Terry Donato, hindi po para sa bulate yung suppository.
Para saan po yung ma'am? Kasi nilagyan ako ng nanay ko nun eh. Naalala ko, yung sinundot sa akin. Para saan yung ma'am? Kasi nung bata ko talagang may ay, excuse me po. You know, may bulati kasi ako sa tiyan dati. Nilagyan ako ng nanay ko sa puwet talaga. Mari Jean Dimoy, Jom ka matag, walang makatibag kahit anong gawin nila. This is wala siyang reactor na yan, Zero Merzano. Kalaba yan ni Pounder, kaya na mercenal kaloka pati palipad na puna. Ha? Sinong Pounder? Ma'am Lisa pa, no? Sino, Ma'am Lisa Suarez? Si Bro Bobby? Para daw sa lagnat. I see. Pasasya na po guys, di po maalam sa gamot Para pala sa lagnat yun, suppository. Salamat po guys, di ko po alam yun Sabi ni Sheila, sa lagnat ata yung pag sobrang taas ng lagnat, ay okay. Kasi po nung naalala ko po nung bata ako, parang 3 years old ako, one time lang naman nangyari. Tumirik yung mata ko, sobrang sakit, nagkasakit ako, nilagnat ako matindi. Yung mata ko, tumirik, no? Pero awa ng Diyos, hindi na naulit yun, no? Yung pala yun. Salamat po sa mga sumagot guys, Salamat po sa Diyos. Yung napapanood natin, yung nakikita natin, na-absorb natin. Diba? Lahat naman po yan. Everything na pumapasok po sa ating senses. Nakikita, naririnig, nadarama. May epekto po yan. May direct effect po yan sa ating pagkatao. Yan na-reflect. Ito sabi ni Adeline Arenas, attitude reflects your personality. Tama yan. Flenny De La Rosa kay Magdalene. Ingatan po kayo sa mga lakad nyo. Salamat, Mayan. Kay Morena Wong, shout out. Sa Korea ito si Morena kasi Wong apelyido. Kay Amphi. Kaya nga po din namin pinapanood ang reactor na puro Jomcar toxic. Ay, nasa sa inyo na po yun. May option naman tayo, guys. Bilang viewers, may option tayo kung sino ang ating papanoorin. Tama naman yun. Nasa inyo, mga viewers pa rin na may control. Anong Richard Tugna, shout out gusto nating panoorin, di ba? Kung ano yung need natin. Mercy Sulit, happy birthday, ate na sana tigilan na si Kel. Yan, isa rin yan si Edo. Kalingap Edo rin po, napakatatag din na bata. Matatag, mabait, tahimik Si Edu, sanay na yan. din. Grabe. Paborito rin po ng paborito ng issue, paborito ng bashers. Napakarami na rin dumaan kay Edo na na pagsubok. Pero nalalampasan po niya. Angela Dalipe, siguro ganoon siya sa mga anak. Belinda Samson. Ganun po ba? Sabi niya, suppository has different medicine po. May panglagnat, may para makapupo pag sabihin ang medical suppository po yun. Yun pala. Salamat ma'am. So, meron pala sa lagnat saka sa sa hindi ka makapupo. Alam niyo guys, grabe to reaction video natin. Hanggang medical yung maaabot. May natutunan ako guys, pasensya na po, hindi ako maalam sa gamot Yung pala yun. At grabe kayo No, pati biri mo nag-reaction video tayo kay Ate Edna. Abot sa gamot na pinag-uusapan natin. Kung saan tayo nakarating, ang dami natin pinag-usapan. Ma'am Merlin, pampadumi yung pag nahirapan ka dumumi. Ay, grabe, no? Pinairika, matatag na si Kuya Edo now. Ignore ang mga bashers. At salamat, Ma'am Ter Donato, Thank you so much po. Meron daw sa, yung isa pa sa matas na lagnat, yung isa para sa matigas na dumi. Okay. Kaya pala, nilagyan ako ng nanay ko. Ngayon ko lang naintindihan. Kasi pag nanay ko, tinatanong ko, pinapagalitan ako. Ba't ganun yung mga nanay natin, nung araw? Magtatanong ka, magagalit. Nataasan ka ng kilay. No. Ate siya nanay ko, hindi nagmumura yun, May kilala ba kayo nanay nagmumura? Baka may kilala kayo. Huwag niyo sabihin, pakibulong na lang. Nanay ko kahit gano'n yun, di nagmumura yun. Sino magmura yun, mamisa pag may ginawa akong mali, Pero nanay ko, di nagmumura yun. Pag nga may mga chismosa sa labas ng bahay namin, hindi nagmumura. Nagagalit lang, pero hindi siya nagmumura. Ewan ko ba? Yung mga ganun, nagmumura. Tuloy natin. Ay, hayaan na po natin yung at personal na po yan.
Kay Belenda Samson, huwag na lang panoorin. O yan, may ano po, kapag negative na dating po sa inyo nung pinapanood ninyo, halimbawa, nagpo-post sa inyo ng anger, Oh? ng hatred, sama ng loob, pagkabalisa, huwag po ninyo panoorin yan. Or threat. Diba? Kahit nga ako, yung mga may na-chat sa akin na parang ano, may nambabanta, ay, binablock ko po agad yan. So maraming binigyan ng example sa Aten. Aten ano pa? Oh. Tapos yung, ano, ang daming, ano, black agad. Black, o, edi wala, tahimik ka. Yung tawag ng tawag, nangungulit, o, black. Nangungulit? Pati nangungulit daw. Oh. Ano pa, Ate Edna? Kasi ano po yan, mostly ano yan, yung mga ganun, mga scammer. Pero alam mo, Ate Edna, natuwa ako sa'yo. Tanong mo sa akin, Ate Edna, bakit? Kasi wala ko narinig pag ano nagpapabaliw. Ano ko? Kung pag sinabi mo, huwag niyo papanoorin yung pag nabinabaliw kayo. Pag sinabi ni Ate Edna, nakakatakot. Baka bukas wala na ako sa kaligang. Buti na lang di mo binanggit, Ate Edna. Lalo yung mga reactor na gusto mambaliw sa inyo. Huwag niyo papanoorin. Pero wala siya binanggit. Buti na lang, naknapatay. Happy New Year, everyone! Happy New Year, everyone! Ay, naku, Ate Edna, buti na lang wala kang binanggit na binabaliw sila. Kasi kung may sinabi, kanyari ako dyan, Ate Edna, maniwala ka. Yari tayo na ito. Ay, lintik talaga. Scam. Huwag kayong Hello, Ma'am Nela Ramirez. Meron nagmumura sa live na reactor. Ay, nako, yari. Sabi ni Bella Vlog, black ka namin. Grabe ka, Ma'am Vlog, ah. scam pag yung medyo makulit na, nakausap. Scammer po yan, lalo na kung inuutusan ka na mag, ano, yung hinihingan ka na ng pera. Meron naman mga promo-promo, scammer din po yun. Dami yan, nung araw pa. Daming scammer. Nako po. Kunyari, promo, tapos ang dami nang nasabi, di ka nagmalay, ano, pinapa-order ka na pala. Sabi nga ni Carla, at Edna, andyan si Kuya Rob niya na nagtatanggol at ang mga kuya niya na makapaligid sa kanya. Andyan si Papa Jobs, nag-a-advise sa kanya. Opo, yan. Salamat sa mga malalapit sa atin, ano. Oh, kahit ako, meron tayong, lahat naman tayo, meron tayo dapat, ano, best friend. Totoo yun, no? Oy, lagi Telma Cancer, shoutout. Oy, grabe, salamat po. At kay Margie Lopez at kay Faith Ilagan, shoutout po. At kay Princess Ramos, ganda na pangalan mo, ah. Syempre, shoutout, ano siya, shoutout, sabi niya, watching from Saudi, Solid Danjoy. Syempre, Faith Ilagan, we are content and thank you, Sir Merzanos. And thank you din po. At sabi Terry Donato, kung palamura ang nanay, paano kaya ang anak? Ay, alam niyo, totoo naman yan. No? Minsan nakukuha ng anak yan. No? Kaya sabi ko nga, ang nanay ko, di naman pala mura yun. No? Kapag kami, nung bata kami, pinagmumura, pinapalo kami. No? At salamat, Terry Donato. Merong mga mas nakatatanda sa atin o kaya kahit ka-level natin na pwedeng magbigay sa atin ng advices. Lalo na pag pag ganyang edad, kailangan natin ng mga payo ng nakatatanda. Sabi nga ay experience daw is the best teacher. So ang sabi doon ay bakit dapat mo pa bang maranasan? Hihintayin mo pa bang maranasan mo bago ka matuto? Pwede namang matuto ka sa iba, matuto ka sa mga nakikita mo sa paligid, di ba? Katulad ng mga ng mga early marriage, yan. Alam natin na sa mga kabataan ngayon, maraming napofall sa yung early marriage, tapos nagkakaanak, ganyan. Ngayon dumadamay yung maaga nag-aasawa. Early marriage, O, Emilia Ramirez, shoutout po. At syempre kay Princess De Ramos at Mary Jean Dimoy. Na lang idol, walang binanggit na nakaligtas ka. Alam niyo, totoo po, kanina po kinakabahan sa atin, sinabi natin, Edna.
Kung may sinabi si Ate Edna, huwag kayo manood sa mga reactor na ganito. Huwag kayo manood sa mga reactor na binabalo kayo. Bukas na bukas, guys, baka na ako. Umalis na ako ng Kalingap. Talaga, buti lang di sinabi ni Ate Edna. Kung sinabi niya, huwag kayo manood sa mga reactor na binabalo kayo. Oy, Trippy and Shuhurish Vlog, shoutout po. Kamusta na? At syempre kay Nila Ramirez. Thank you so much po. Tapos sabi nila ay, yun, matututo rin na niya yan. Hintay magkabukol. Ay, hintay mauntog para matuto. Experience is the best teacher. Yun naman ang maganda. Pag nauntog tayo, dapat matuto. Pangit naman yun, nauntog ka na. Ilang beses ka na nauntog, di ka pa rin natuto. Ay, talagang wala na yun. Daw, ay, pero hintayin mo pa ba? Imulat mo na lang yung mata mo, makikita mo na yung mga nasa paligid mo na gano'ng resulta ng ginagawa, ito iwasan mo na. Diba? Galit siya kasi bakit pinapaliparan at may kulay si Carla, hindi naman daw nag-charity. Bakit na? So, gusto kong malaman at marinig kay Ate Edna. Ano yung masasabi niya about dun sa palipad ni Carla at dun sa mga nagsasabi na si Carla daw ay walang charity. Pakinggan natin ang comment to ni Ate Edna. Hingi ba si Carla, hindi naman kusa lang pinigay ang palipad. Hindi naman yata po siguro ganun ang ang tinutumbok doon, kay Marinel Marceliana. Simply Nimpa, shoutout at kay Pinay Rican. My lolo said experience the best than college. Totoo yan ha. Ang tatay ko po hindi po rin hanggang grade 3 lang po ang tatay ko. Pero yun nga, nabuhay niya kami. Kahit ang tatay ko ay grade 3 lang. At kay Simply Nimpa, shoutout po especially sa mga Dungeon Natics na nanonood ngayon. Hello everyone. At syempre kay Triple N Shuhuri Vlog, shoutout po. At kay Nila Ramirez at kay Princess Ramos, shoutout po. Parang narinig ko yun, ang sabi ay dapat si Kalinga Prab ang paliparan. Parang ganun ang pinupunto po doon. Hindi man po siya siguro galit doon sa mga nagpapalitan kay Carla. Kung parang ang pinupunto doon ay kung nagagawa ninyo magpalipad kay Carla, how much more dapat magpalipad kay Kalinga Prab. Pero alam mo Ted, na totoo lang kung sa mga jomcar, ako nakikita ko sa premiere nga ni Kuya Bal at minsan guys, syempre hindi naman perfecto minsan kasi tulad ngayon, pag napam mo yung ibang viewers, syempre makikita mo hindi lahat nagpapalipad kasi kakagaling lang tayo sa holiday. Yung iba syempre iba dyan nag-iipon pa muna. So minsan may mga case, may mga time, hindi man everyday kaya magpalipad ng mga viewers. Syempre minsan kasi mapapansin mo yan pag malapit ng sahod, pag sahod na, doon marami nagpapalipad Pero ako nakita ko personally po, kung naka-follow ka lang sa mga live premiere, no, kahit makikita mo doon may mga Jomcar, may Danjoy, Edsy na nagpapalipad. Kay Kuya Bal, kay Ate Edna, no, kay Kalinga Prab, no. Pero kasi in the end, hindi mo pa rin pwedeng kontrolin yung mga viewers kung kanino sila magpapalipad Kasi karapatan nila, pera nila yun Saka makakita, pera nila, kinokontrol mo. Di ba guys, wala, kaya sa ibang community, walang ganyan. Yung ganyan na pinapaano yung tawag yan, parang kinokonsensya nila yung ibang mga tao na mabuti pa si Carla, nagpapalipad kayo. Pag kay Kuya Bal, kay Ate Edna, wala. No, ang mahirap lang kasi guys, dapat hanapan mo ng ebidensya. Pag sinabi mong wala nagpapalipad na Jomcar, pumunta ka sa ibang live, i-check mo kung wala nagpapalipad. Doon ka mag-analyze. Pero ako, sa tingin ko, at naniniwala ako, kasi minsan nasa live ako mga premier, makikita mo, nagpapalipad yung mga Jomcar 18. No? Kahit balikan mo pa yung mga live ni Kuya Bal noon, lalo about Jomcar, makikita mo may mga Jomcar nagpapalipad. Ganon din sa Edsy, sa Danjoy, mapakikita mo yun. No, not unless talagang lang yun, parang ginagaslight nyo. Kasi minsan meron tinatawag na gaslight Kumbaga parang wala ka namang ginagawang masama pero palalabasing masama ka. Papalabasin na hindi naman kayo nagpapalipad. Totoo sa makikita ako kasi guys, nasasabi ko to. Kasi nanonood ako, nakikita ko. At minsan lang yun, defense mechanism lang yun para sa akin
Na kasi hindi nagpapalipad. Pero in the end, kaya sabi natin hindi nagpapalipad o nagpapalipad man, wala ka pa rin karapatan kasi karapatan ng viewers yun. Karapatan ng viewers yun. At wala tayo sa bansang komunista. Sa komunista kasi, pag sinabing komunista, no, yun, talagang ano sabihin ng pinaka-leader, dapat gawin mo yun. Di ba? Eh, hindi naman tayo, wala naman tayo sa bansang komunista eh. Ano tayo eh? Pilipino tayo eh. We're in democratic country. Pag sinabing democratic country, ibig sabihin, may kalayaan tayong pumili. May kalayaan tayong pumili, at gawin sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng kasi sinong tanga. Ganun yun. Di ba? Tuloy natin. Kasi si Kalinga Prab ang ang dahilan bakit may Carla. So parang ganun po yung pinupunto niya doon. Napanood ko po yun. Kaya lang may mga may mga negative bashers nga, may mga comments po. Kaya sinasagot niya. Kaya lumalabas na parang ang nangyari doon, parang galit na siya ay doon sa pero hindi naman po ganun ang pinupuntos niya doon. Napanood ko po yun. Yun naman, ito guys, kinuha rin natin Edna. At least dito kay Ate Edna, maayos yung yung description niya rito, no? At minsan lang kasi, ako kasi as a reactor din kasi, alam niyo, totoo lang guys, no? Ako, pasin niyo, no? Ako, hindi lahat ng comment, inaano ko pinapatulang ko. So, minsan kasi, pag medyo reactor ka, hindi lahat ng nababasa mo or nagko-komento, papatulan mo, paniniwalaan mo, dapat i-analyze mo din, no? Hindi ka pwedeng, dapat nga, ikaw ang mag-control sa viewers mo, hindi yung viewers ang magko-control sa'yo. Meron kasi ganun guys, mapapansin nyo naman yun eh. Yung viewers yung nagko-control dun sa nagla-live, no? Pero dapat, as a host, hindi ka dapat ang ikaw ang makontrol ng viewers. Kasi sabihin natin, yung viewers medyo negatibo yung sinasabi sa'yo. May nagsalita ng negatibo, wag mo idamay yung iba. Wag mo lahatin. Kasi pag nilahat mo yan, masasaktan talaga yung mga viewers mo. Siyempre, pag nasaktan mo yan, ayan na, marami, ilbis na konti yung magsalita ng negative sa'yo, lalong dadami. Kasi dinamay mo yung matitino. Yung iba naman, di ba, wala namang ginagawa, biglang mumurahin mo, o kaya isabihin ka negative. Kaya sabihin natin na, minsan na ka ng mga viewers, dapat, ma-manage mo yun. Kasi pag di mo na-manage yun, later on, dodoble yung papatong-patong. Ilbis na isa lang kaaway mo, dalawa, later on, magiging 10. Di ba? Nag-create ka pa ng lalo ng gulo or confusion sa mga viewers. So, napakahirap din po minsan, no? Hindi ko sinasabing nagagawa ko siya. Minsan as much as possible, I try my best na magawa yon. Na hindi ako yung kinokontrol ng viewers. Dapat ako ang mag-control sa viewers. Dapat ang viewers ang may matutunan sa iyo. Ganun po yun, no? Duday Cab Agner. Ayan. Kay Christina. Katulad nga po nung sabi ko sa inyo na nag-comment lang ako na wag ilabtim ang may asawa. Ang layo na po ng narating. Totoo, may nag-comment pala kay Ate. Hindi ko to na-react. Actually, gusto ko react yun. Hindi ko alam yan. Itong nag-react kay Ate Edna. Kasi sabi ni Ate Edna, wag i-love team yung may asawa. Tama naman sinabi ni Ate Edna. Pero wala siya pinangalanan kung sino. Po yun. Duday Cab Agner. Ayan. Kay Christina. Katulad nga po nung sabi ko sa inyo na nag-comment lang ako na wag ilabtim ang may asawa. Ang layo na po ng narating. Ang layo na nung narating ng merong nag-reaction, merong tapos yung mga comments, nag-iba-iba na po. Na, kumbaga, hindi naman ganun yung gusto kong puntuhin hanggang na personal na yung mga ibang mga tao. Yun ang problema kasi minsan nasa nagdi-deliver kasi yun. Ako, nireactionan ko yun guys eh. Pero nakita ko yung positibo na sinabi ni Ate Edna. Totoo naman yun, sa warning eh. Sinabi ni Ate Edna wag i-partner yung may love team na may asawa. No? Tama yun eh. Tama talaga yung sinabi ni Ate Edna eh. Siguro yung iba, pangit yung delivery. Kayo guys eh, minsan nasa reactor yun eh, paano mo i-deliver yung isang topic, yung isang issue. Kapag yung issue, medyo hindi talaga na-deliver ng tama, yung mga viewers nagkakaroon ng misconception. O kaya nagkakamali sila ng intindi.
No, kaya yung pagiging reactor, napakahirap din guys, totoo lang. Kasi ako, minsan, kahit sabihin natin, tama na may explanation mo, minsan yung iba pa rin yung intindi sa point na yon. Pero sa sinabi ni Ate Edna, tama, agree ako doon na dapat talaga, kung may asawa, huwag mong i-partner, no? Tama naman yun eh. Warning lang naman, advice lang naman yun eh. Suggestion lang yun eh. Di ba? Wala siyang pinapatamaan doon. Dapat, minsan kasi yung paano, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, nasa vlogger o nasa host na lang kung paano nila itatakil yung issue na yon o yung komento na yon. So, ganun talaga sa social media. Kaya dapat, kapag nangyari ang mga ganun, huwag kang paapekto. Ang adhikain nyo ay paglinga, pagmamahal sa kapwa, pero may member na sisira sa adhikain. Pareho po sila ni Beyonce kahit daming bashing sa kanila. Opo, si Beyonce rin. Matatag rin yung batang yun. Beyonce, wala akong masabi doon. Tahimik talaga yun. Sobra, ano. Hay nako. At, Maria Jean Dimoy, malakas kaya ang palipad ng mga biyay. Kay Kuya Rab, Kuya Bal, dapat minsan, nanonood din minsan bago magkuda. Yes, opo, dapat siya lagi may ebidensya. Always, guys, totoo lang po, no, as a reactor talaga. As much as possible, may ebidensya ka. Kasi pag wala kang ebidensya, ang mangyayari doon, magkakaroon ka ng, sa mga viewers, fake news. Kaya minsan, mapapansin nyo ako as a reactor. Pansinin nyo guys, kaya minsan tumatagal ako. Kasi minsan, hindi yan nakukuha ng isang explanation. Dapat talaga, lahat ng mga nanonood, tatanungin mo, tama po ba yung sinabi ko? Baka mali po ako. Kung mapapansin nyo guys, di ba? Ewan ko kung may mga gumagawa ng katulad ko. Kasi ako as a reactor, meron akong responsibility. Mamaya yung komento ko mali. Kaya nagpapalitan tayo ng komento rito. Hindi ko laging binibida yung sinasabi ko. At tatanungin ko, tama po ba yung sinabi ko? May tama ako. Hindi, napapansin nyo, nagkakaroon tayo ng exchange of opinions. Hindi lang ako bida rito sa live ko. Pati kayo po. Kasi naniniwala ako, maaari po ako magkamali. No? Pero in the end, ang sinasabi ko lang dito, dapat lagi kami ebidensya. Lagi mong i-verify yung mga nababasa mo. Kasi pag di mo binarify, binasa mo tapos bigla ka nagkomento, doon, matadali ka talaga doon. Dapat i-analyze mo maigi. Huwag ka lang magbe-base sa isang kunwari, nabasa mo, may ganito. Kunwari, sinabi si Carla, kunwari, itong Jomcar, nagpapalipad lang kay Carla, wala nang iba. So, magtanong ka sa ibang viewers. O, yung mga viewers po, tatanungin ko kayo. Totoo ba sinabi niya? May katibayan ba kayo mapapakita? Dapat ganun. Kasi yung nagpapakita yun ng being responsible content creator or reactor. Kasi pag yun, hindi mo ginawa yun, magbe-base ka lang sa isang komento. No, magbe-base ka lang doon. Talagang piling mo, totoo na sinabi. O yun, mayayali ka talaga. So, dapat talaga, like meron kang confirmation sa mga viewers. Pag agad maniniwala sa mga komento ng viewers, minsan kasi mapapahamak talaga yung host. Minsan yung reactor na papahamak. Kahit ako nangyari sa akin yan eh. Naniwala ko yung pala, hindi naman pala ganun. Kaya minsan nagtatanong pa ako ng isang tao, 2 tao, 3 tao, 4 na tao. Mas possible, tatanungin mo. No? Ganun po yun. Nakangiti pa rin siya. Love, Ricky Sarmiento. Kasi po, ano lang yan, temporary lang naman po yan lahat. Lahat. Sabi nga ay, there is no permanent. Lahat ay temporary. Move on guys. Ignore all the nega. Guys, move on. Hoy, patawad! Nangangaro din pa. Tapos na nga yung Baby, shoutout. Pasasya na po. Kasi bukas busy na ako. Mrs. Wallace, hindi nga nag-iisip sa Marzano. Paano kung nag-comment nagpapanggap lang na Jomcar? Exactly. Supporter, tapos dinamay niya na si Carla. Yun yung punto doon. Di ba? Faith Ilagan, ang galing mo nga sa Marzano. That's why like kaming nag-aabang sa reaction. Pansin ko nga, kahit ilang oras na, nandito pa kayo. Salamat po. Bukas kasi busy na po ako. Pero try pa natin mag-react pa ulit. Sobra, dami ko pong inahabol talaga. Oh, hello. Salamat kay Mina Samson. Shout out Charlie Dizon. Hello kay Joey Lofra.
mo. Kay Jeneline Bernales, here on earth. Kaya pray lang tayo. Sa ano niya, galit na galit siya, nag-ano. Tsaka sa ano niya, yung nabas ako, dahil lang dun sa salita na nagalit siya, dahil dun sa salita na sinabi ko daw. Ay, hindi ko naman sinabi yun. Ano sinabi mo, Ate Edna? So, anong gagawin ko? Sasagot ako doon sa ano niya, galit na galit siya, nag-ano. Hindi ko man sinabi, at hinayaan ko na lang. So, lipas na po yun. Ay kung, kung pinatulan ko, ito yung mag-create lang po ng another galit. Tapos, pati ako stress. There is nothing. Sayang, hindi ko na reaction yun. No? Gusto ko reaction. Kasi naniniwala po, wala sinabi si Ate Edna na masama. Sinabi niya lang, wag lang i-love to may asawa. Wala ka namang asawa, ba't ka masasaktan? Di ba? Ayan, nabasa ko na yan. Tita Ellen B. Happy birthday. May tao, Mel ba? Alan Danyo, pero dapat mamay magmasitin si Jom Carl kasi napanood ko buhay naman si Kape sa usapan sa ano yan, subject is LS niya andun mga anti-kalingap dapat daw bitawan na si Carla kasi may channel na daw. Ayan, isa po yan sa ano. Salamat po at salamat at Grabe, pag, alam niyo guys, yung komento na si Carla, kasi may channel na si Carla, kailangang bitawan, kalokohan po yun. Para sa akin, mas okay na hawakan siya ni Kalinga Prab. Simply need pa check and verify before commenting. Comprehension is important too. Exactly, ma'am. Yung comprehension, napaka-importante niyan. nag-comment ka, screenshot po natin. Kasi nga po, minsan, sinasakyan ng mga anti-kalinga po ang mga issue. Ayan. Ngayon, pag si Carla po ay mag-give in, at siya ay talikuran niya si Kalinga Prab, susuporta siya doon sa mga supporters niya na basher naman ng Kalingap, yun ang mahirap. Mapapawendang po dyan si Carla. Ito guys sa lahat ng mga Jomcar, even Danjoy and Edsy. No, kayo, tatanungin ko kayo, yung sa point na sinabi nila, dapat daw, kapag meron ng sariling channel, dapat daw, wag daw hawakan ni Kalinga Prab, umiwalay na. Agree ba kayo doon? Tatanungin ko kayo guys, sa mga viewers kasi may nagdito na parang sinabi kay Ate Edna, may napanood daw siya na mga anti-Kalinga, Ito guys, doon sa nag-comment lang. Sabi niya, kapag daw si Carla kasi meron ng channel, dapat daw bitawan, humiwalay na si Carla. Kasi may channel na siya Dapat wag na siyang hawakan ni Kalinga Prab Actually, guys, ito comment ko dyan, Para sa akin, kahit sabihin natin may sariling channel si Carla, para sa akin, wag siyang humiwalay. Wag niyang paniwalaan yun. Alam niyo, you know why? Kalinga Prab is Kalinga Prab. Napaka-swerte nga ni Carla. You know why? Si Kalinga Prab yung nag-handle sa kanya. Siya yung tumutulong, nag-guide. At the same time, si Kalinga Prab yan. Iba yung, para sa akin, yung market value ni Kalinga Prab. Kalinga Prab, sikat yan Hindi sa guys sikat si Kalinga Prab. Kumbaga, ikaw, okay na yung mo, okay na yung channel mo kasi meron kang naka-backup na malakas na YouTuber. Bili mo ang nagmamahal sa YouTube mo, si Kalinga Prab. Yun siya yung backer mo. Maniwala ka si Carla kung mag-stay sa Kalingap. Maniwala siya. Talagang gaganda ang buhay niya dito sa Kalingap. Kayo nagko-comment na gano'n? Kalokohan yun, Pero syempre, komento nila yun. Pero para sa akin, that's a wrong move. Napansin niyo yung mga umalis sa Kalingap. Kasi gumawa ng sariling channel. Hindi naman sumikat May nanonood, pero hindi naman sikat. Iba yung nanonood. May nanonood, pero hindi naman sikat. Pero at tama naman si Ma'am Faith, hindi gagawin ni Carla yon. Kasi nga, si Carla nga, may respeto kay Kalinga Prab, Ate Edna, at syempre, kay Kuya Bal. Totoo yun Di ba? Even si Yang Mi ay matagal ng fan ng Kalingap. See? Di ba? Para sa akin, Kalingap is Kalingap.
okay tong community na to, guys. Totoo yan, no? Kaya mga nagko-comment na gano'n, nako po. Tsaka hindi naman gagawin ni Carla yun eh. Pero ako, guys, nagbigay lang opinion para maintindihan ninyo na talagang napakalaki ng role na ginagawa ni Kalinga Prab kay Carla, no? Pakaisipin kasi ng iba, oh nga no, ba't may channel ni si Carla, ba't di pa humiwalay? O, di ba? That's wrong move. Tapos pag humiwalay, kukunin nyo. Di ba guys, ano? Tapos pag bumaba yung boost, kakalimutan nyo, di ba? Ganun yung guys. Para sa akin, okay si Rab. Okay si Rab. No, Kalinga Prab yan eh. Kumbaga market value ni Kalinga Prab, ay matindi yan. No question kay Kalinga Prab. Basta ako, hayaan niya si Kalinga Prab. Mag-stick siya dyan. Tapos yung mga advice ni Kalinga Prab, pakinggan niya. Si Kalinga Prab, ano yan eh. Kumbaga, sa kung anong meron si Kalinga Prab, hindi niya na kailangan magsalita. May napatunayan si Kalinga Prab. Kaya, doon ka na sa may napatunayan kaysa wala. Baka mamay sa kadalin nun. Di ba, no? Masama siya dyan kasi ang mangyayari niyan, magiging kalaban siya ng Kalingap, tapos sa simula lang po yun, Simula lang. tapos ang pala, gusto lang siyang wakwakin ng mga anti-Kalingap. Kasi yung mga anti-Kalingap, kumbaga wala naman yung ibang gagawin kundi pangangatawanan na nila yung pagiging antay nila. Kaya puro negative. Tapos aabangan nila yung mga kaya nilang yung kaya nilang pasundin sa kanila, abangan nila po yun. Katulad ng nangyari kay M, di ba? Ayun, ito guys yun nabanggit na ni Ate Edna, hindi ko na mabanggit kanina. Pero sabi niya gaya kay M. Kita niyo guys, di ba? Kilala niyo naman sinasabi niyang M, di ba? Di ba kita mo? Pero hindi naman ganun sikat. Happy New Year, everyone! At Vanessa Velasquez, shoutout. Magandang gabi po kay Mars, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout po, Jomcar 18 Diamond, Solid Jomcar, at kay Faith. At nag-promise si Carla na maging charity vlogger din si Carla kasama si na Kalinga Priya. So, tsaka din naman tama si Ma'am Rose, hindi gagawin niya yun, ni Baby Carla. At, agree ma'am, marespeto. JDB's TV, shoutout. This is Wallace. Tignan niyo si Kape, nawala na. Happy New Year, everyone! Happy New Year, everyone! Natawa ko din sa comment ni Ma'am Liz. Kape talaga. Grabe ka, ma'am. Di ko na mabanggit eh. Talagang si Ma'am Lisa talaga. Sinulot, tapos ngayon, iniwan din. Ganon din yun. Kaya, mahirap po pag sumunod ka sa kanila. Kasi ang purpose talaga nila, wasakin yung mga beneficiaries, tapos makuha nila para meron silang content. Totoo yan guys, totoo yan. Iko-content nila po yun. Kaya yung mga beneficiaries natin, maging wise din kayo. Yung mga kunyari, kampi sa inyo, sinusulsulan lang kayo niyan. Para totoo yan. Sususulang ka, tapos later on, iiwanan ka din. umayaw sa Kalingap. Ayan. At yung mga bashers, yung pang anti-Kalingap pala, nagtitingin lang po yan ng tinitingnan lang po niyan yung mga Kalingap partners natin na medyo viral. At saka yung ugali, kung medyo bibigay sila. Ang ibig ko sabihin, kung yung loyalty nila sa Kalingap ay ganun kalalim. Alam mo Ate Edna, ang mga mabibiktima dyan, yung pasikat. Yung feeling magaling. Di ba? Di ba guys? Kasi syempre, pag pili mo magaling ka, di mo kailangan ng ibang tao, yun talaga ka. Di ba? Mabibiktima ka na humiwalay sa Kalingap. Pero para sa akin to guys, maniwala kayo sa akin guys, yung mga beneficiary, yung mga vlogger, iba pa rin ang Kalingap guys. Maniwala kayo. No? At pinirikan, M4 manak na pula. sa pula, sa puti Zermar, sabi ni Ma'am Irish Mayo. Oy, Ma'am Irish, ngayon ko lang nakita kita rito. Kapag napansin nila na mababaw lang, na kaya nilang paikutin, na kaya nilang sulsulan, ayun, papasukin nila yung papasukin, unti-unti. Ay,
Kunyari, kakampi mo, bubula-bulahin sila. Hanggang, totoo yan, ganyan, ganyan. Tapos unti-unti niyan, sama ng ugali ni Kuya Bal, ni Ate Edna, ganyan na yan. May Kalinga Prab, yan, ginagamit ka lang. Ang pala, sila ang gusto. Oh, yan, ganyan na ganyan. Sasabi, gagamitin ka lang. Sa Kalingap, ginagamit ka lang dyan. Pero magugulat ka, ang topic, Kalingap. Pero nga yan, talagang binakbakan ko. Sabi mo, ang Kalingap, wasak na wasak. No, hindi ka magkakalingap. Pero ba't ang topic mo, Kalingap? Galit na galit. Sinisiraan ako. Hindi niya masagot eh. Sabi ko, akala ko ba hindi ka for the views? Kung hindi ka for the views, huwag ka mag-topic ng Kalingap. Mag-content ka ng iba. Bakit Kalingap kino-content mo? Tapos sabi mo pa, ang Kalingap, kulto. Okay, ang Kalingap, wasak na wasak. Ba't mo kino-content? Kasi nga, totoo, for the views siya. Hindi niya masagot yun. Siguro sa sip-sip ka, gano'n. Sabi sa sip-sip ka, baka ang pera, binayaran daw ako. Di ba makikita mo yung pagkausap mo, bobo? Hindi sinasagot yung argumento mo. Sabi ko nga sige, sagutin mo ako. Parinig mo sa mga viewers mo. Sabi mo, ang Kalingap, wasak na wasak. Ayaw mo magkalingap. Pero ba't kino-content mo, Kalingap? Sa dami ng problema ng Pilipinas, yun ang pwede mong i-content. Bakit Kalingap? Kasi nga, alam niya na may viewers ang Kalingap. Pero ang dating dun sa mga viewers niya, siya talaga tama. Pero hindi nila alam, inuuto lang sila. Kaya nga, iyak. Kaya iyak ang mga tanga. Ay, grabe. Nako. Sila po ang gustong gawin kang content. Kaya maging maging yung mga beneficiaries natin, saka yung mga Kalinga partners. Maging aware kayo sa mga nagko-comment sa inyo. Baka akala ninyo ay kakampi kayo, bubulahin kayo ng bubulahin. Ay, matalino ka, magaling ka, ganyan. Bubulahin ka muna yan. Pag nakitang bumibili, oo nga, magaling ako. Yun, dadali ka. Yung mga dadali dyan, pili magaling. Mahirap yan. Tapos ikaw naman, unti-unti, yung loyalty mo nandun na sa mga viewers mo, sa community mo. Tapos, pati si Kalinga Prab, si Kuya Bal, ako ay kinakalaban na. Doon po yung nagsisimula. Kaya dapat, yan, si Carla, alam ko yan. May matatag yan si Carla. Dapat yung loyalty mo, Carla, na kay Kuya Rab, nasa Kalingap. Alam nyo guys, kahit naman sa organization, kahit saan ka magpunta, dapat talaga lagi mo titignan yung leader. Pinaka-leader ang titignan mo. Kahit saan ka na magpakait ka sa kakami ang lilagyan mo titignan yung leader. Kasi pag hindi ka marunong magpasakop sa leader, yun, madadali kang ng mga anti-Kalingap. Karamihan dyan, ayaw magpasakop sa mga leader. Gusto talaga nila gusto nila solo lang nila. Hindi sila pinapakailaman. May mga ganun tao. Kay Fe Baron, yan, shout out. Ma'am Faith, sige po ma'am, bukas reaction po natin yan. Dahil minsan, merong mga Kalingap na although nakadikit sila sa Kalingap, hindi sila antay, pero mga silent bashers. Di ba nakita nyo guys? Ito guys, sabi natin Edna. Sana pakipaliwanag nga. Tingnan nyo nga, hindi sila basher. Tingnan nyo guys, hindi sila basher Tingnan nyo, ulitin natin yung portion na ito. Maganda ito guys Ito, marami itong tatamahan. Tignan mo. Na kay Kuya Rab, nasa Kalingap. Tignan guys tignan nyo Kay Fe Tignan nyo ito guys tignan nyo yung sinasabi ni Ate Edna. Maganda ito sinasabi niya. Baron, yan, shout out. Dahil minsan, merong mga Kalingap. Ayan dahil minsan, may mga Kalingap. Okay, ibig sabihin, merong nasa loob ng Kalingap. Okay? Tandaan nyo guys, meron nasa loob ng Kalingap. Tapos, Ate Edna, Na although nakadikit sila sa Kalingap, sabi niya, hindi sila antay, pero hindi sila anti-Kalingap.
Ano, hindi sila anti-Kalingap, pero Mga silent bashers. silent bashers. Paano nangyayari yan, Sir Merzano? No, makikita mo yan kung paano ka mag-perform sa ginagawa mo. Di ba? Kunwari, paano ba yung example na yan? May mga ganyang example eh. Kailan baka may umiyak. Oo, gano'n. Katulad nun. Edi parang magugulat ka. No, minsan nasa kalingap ka, pero bakit naka-support ka sa anti-kalingap? May mga ganyan, no? Aaray na lang yung tatamaan. Biri mo, anti-kalingap. Close na close kayo. Tapos pupunahin mo yung mga yung mga palipad. May mga ganyan palipad. Hindi mo ba alam nakakasira ng image ng kalingap 'yon? Yes, sabihin, ay, iba dyan, napaparinig para sa palipad. So, anong nangyayari? Akala mo, concern siya sa kalingap, pero tutuusin, nasisira mo yung kalingap, you know why? Kasi pinapalabas parang yung mga nasa loob ng kalingap, nanggagamit ng mga viewers. Kasi dyan, may iba na mahilig magparinig kung magpapalipad eh. Alam nyo guys, yung pagpaparinig, nasa iyo naman yun sa mga viewers yun kung magbibigay ka. Hindi ka naman tinutukan ng baril eh. Wala, ano ba yan? Labo ng live natin. Wala nagpapalipad. O para saan nila lang masama dun? Kasi ginawa ni YouTube yun, nasa diskarte mo yung paano ka may magpapalipad sa'yo eh. Di ba? Kasi sabi mo magparinig ka dyan, kung walang gusto magpalipad sa'yo, bali wala. Kahit nga magkakain ka pa ng buhay na manok. O guys, kakain po ako ng buhay na manok, magpalipad kayo ha. O kakain ka. Wala pa rin. Kasi nga, depende sa viewers yan. Kaya minsan, ang dating, nagiging akala mo, nasa loob siya ng kalingap, pero ang tutusin, dumalabas napakapangit ng image ng kalingap. Yan, mga kayo, gusto mo lang yun, nagpapakayaman lang kayo. Biro mo, charity vlogger, pagbibintangan mo na, ikaw nagpapakayaman ka lang. Yung mga ganon, hindi nila napapansin. Kahit nasa loob sila ng kalingap, hindi nila napapansin, nakakasira sila ng image ng kalingap. Yun yung pinupunto natin. Na minsan, lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, dapat, tignan mo kung makakasira ka ba sa community ng kalingap. 'Di ba? Yun yung punto natin dun eh. Hindi yung punto dun na, hindi, bakit masama ba sinabi ko? Totoo naman, nagsasabi na ako ng totoo ah. Oo, sasabi ka ng totoo, kaya lang, illogical. Bakit? Real talk naman to ah. Hindi lahat ng real talk dapat mo sabihin sa camera. No, hindi lahat ng real talk kailangan mo sabihin sa camera. Minsan, ingatan mo din kasi mamaya, pag narinig ka ng mga anti-kalingap, yung sinabi mo, ilalaban yan against sa kalingap. Kita mo yan, sabi mo, may mga vlogger pala dyan nagpaparinig ng palipad. Tapos yung mga dyan. So, yun lang guys, ito yung sinasabi ni Ate Edna. Nasa kalingap, hindi sila anti-kalingap, pero pasimpleng basher ng kalingap. Di ba guys, yun, ito guys, pinapaliwanag ko lang para maintindihan ng mga viewers. Pero ako guys, hindi ko binibigyan ko. Maaring ako, baka nagkakamali din ako. Pwede nyo pong i-correct, no? Hindi ko sinasabing ako, di po, gano'n, no? Makikita nyo naman yung paano ko pinapakita, eh. So, ganun po yun. So, yung mga diskarte malupit na akala mo kalingap sila pero minsan hindi naman. Diri mo, nasa kalingap ka tapos pabanata mo beneficiary. Yun lang mga ganun. Diri mo, di ba? Parang asan yung kokote mo? Tuloy natin. Kay Fe Baron. Yan, shout out. Dahil minsan, merong mga kalingap na although nakadikit sila sa kalingap, hindi sila antay, pero mga silent bashers. Di natin pero kung kayo po ay marunong, kung marunong kayo bilang viewers, kung marunong po kayong mag-identify ng tao, magkilatis, yan, magkilala. Kung marunong kayong magkilala ng tao, ang mga kalingap partners po, kahit po yan ay sinabi nilang kalingap sila, pansinin nyo rin ang mga sinasabi nila sa kanila. Di ba?
pansinin nyo din sinasabi nila. Ang sabi ni Richard Tugna, pinagtatanggol daw ang Kalinga pero binabanatan ang beneficiary ng Binabasa ko lang to, pero syempre para sa akin parang totoo. Sabi Lisa Suarez, Sir Mars, marami na yan sa bakuran ng Kalingap, mapagkunwari at plastic, isa na dyan yung balahurang reactor. Rose no store, tama Sir Marzano, kasi imbis na punahin o pabayaan yung nagko-comment sa live nila, mas gagatungan pa at yun ang pagmumulan ng apoy para pasikatin ang damdamin ng mga supporter na sasaktan. Isa pa din yan. Di ba? Isa pa din yan yung mga, kumbaga parang yung may nagko-kunwari, live ako ngayon, di ba? Live ako. Tapos pag may nakita kong si Carla, Carla binabash din sa live ko. Hindi ko pupunahin. Siyempre, patay mali siya ako. Ay, hindi ko po nabasa. Pero nabasa talaga niya yon. Parang hinayaan niya talaga na mabash si Carla. Kaya kita ko, pag may nakita ko dito sa live ko na binabash si Carla, talagang pinupulutan ko. Siyempre, ang sabi nga ni Kalinga Prab, bawalan din ng mga beneficiary. Dapat ikaw ang tagapagtanggol. Kasi ang tingin ko kasi guys, ang Kalingap Angels ay produkto ni Kalinga Prab. Produkto ni Kalinga Prab yan. So, yung produkto ni Kalinga Prab, dapat ingatan mo. Kung may mali man dun sa mga beneficiary, you make it as into positive. Hindi mo naman sa magkritiko eh. Ang tawag dyan, critics or constructive criticism. Pwede naman yun. Kunwari, nakita mo ito guys, sample lang si Carlos, sa tingin mo medyo nagsusuplada. No, di ba? Pwede naman yun eh. Ay, alam mo Carla, wag ka magsuplada. Dapat medyo magsuplada ka lang sa mga basher. Pero pag mga ganyan, dapat ngiti-ngiti ka. Okay, sample lang yun Hindi po yung totoo Sample lang ako Dapat ganun. Nagbibigay ka ng kahit papaano, nagki-critics ka pero at the same time in positive way, 'di ba? Basta ganun lang po, nagbigay lang ako sample, baka mali po example ko Huwag yung seryosohin po, yung example lang 'yon. So ganun po, hindi yung yan si Cara ang arte. Ka lang ang Kalingap Angels ka, huwag ka magsasalita. Oo, Kalingap Angels ka lang. Oh, pagkakala mo pag porket reactor ka, mataas ka na? Hindi ganun yung guys. Ako, reactor ako, pero ang tingin ko dito, sampid lang ako sa Kalingap. Kumbaga, ako nakiki-content lang ako dito sa Kalingap. Ako pa yung matapang. Parang sabi ng kaibigan ko. Kita mo to, tol. Akala mo siya may-ari ng kumpanya, siya pagalit. Oo nga, tol. Akala mo makapagsalita to, siya may-ari ng di ba? Dinaig pa yung may-ari ng kumpanya Dito huwag ka magsasalita, Kalingap Angels ka lang. Huwag ka makikisa sa mga reactor. Reactor ako dito. Nakaagulat. Ako, minsan sabi ko, reactor lang ako dito ng Kalingap. Anytime, pag may nagkamali, sisipain ako nito mga to. Siyempre, dapat mabait ka. Hindi ka matapang. Yung iba parang pag sinabi reactor, kala mo napakataas Sino ka? Isa pipigil ka. Sarap pektusan. Di ba? Totoosin guys, ang point ko lang dito, wag tayo masyadong mataas. Ang mataas dito, ang mga leader. Kuya Bal, Kalinga Prab, at Ate Edna. Di ba kung sila tahimik lang, di naman sila nagpupuna, di wag ka pumuna. Hintay mo muna sila magkomento, kaya magsumbong kay Ate Edna. Ate Edna, tignan mo to si Magsumbong kay Ate Edna. Pag sinabi, oo nga, mali yan. Sige. Ate Edna, okay lang ba punahin ko to? Okay lang. Sige na, banatan mo. Di ba? Sabi mo yung i-correct mo siya. Dapat gano'n. Hindi yung, misa magulat ka, kukomento ka, wala pa nga sinasabi yung leader. Ikaw, banat ka ng banat. Guys, real talk yan. Yun yung sinasabi ko doon. Ay, nako. Rose, nasta tama sa kahit kasi imbis na punahin o pabayaan yun, nagko-comment sa live nila, mas gagatungan pa at yun ang pagmumulan ng apoy para pasiklabin ang damdamin ng support na nasasakta.
Connie Hort naman, Connie, hello mga kamangyan sa France. Good morning, Sir Mars, watching from France. Grabe, umabot na sa France. Ma'am Cherry, makapobre gubol. Grabe. Real tug na, meron nga isang matandang reactor na lalaki nagagalit sa fanatic, pero siya mismo fanatic din kasi at sa isang angel lang siya nag-reaction. Ay nako guys, bala sa buhay niya. Basta ako, no, ako inaalis ko yung pagiging ano ko guys. Kaya lahat ako as much possible, lahat love ko eh. Dati ano rin ako eh. Totoosin guys, ang tatagalan naman tayo. Kaya mahaba yung reaction video natin. Pasasya na po guys ha. As a reactor kasi guys, kami po ay fan-serving. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, fan-serving kami. So, kumbaga parang kailangan, pag nag-react kami, dapat sa mga viewers, mga fans, di ba? Kaya minsan ako, nag-review ako. Hindi lang ako reaction eh. Ano ako eh? Reviewer, commentary, reactor. Iba kasi yung reactor, reactor. No, iba yung nagbibigay ng opinion, komento. So, ganun. Nag-review din ako. So, kumbaga, fan-serving din ako. Kaya lang, hindi talaga pwede maging fanatic talaga ako. Kasi magiging bias ako eh. No? Pero lahat ng reaction ni guys, mahal ko yung mga yan. Lahat ng reactionan ko. Kahit noon pa, mahal ko yung mga yan. Yung mga nireaction, mahal ko yan. Nagkataon lang, syempre, nagbabago ang time, no? Panahon. May mga sumisikat, meron di sumisikat. Normal po yan. Reactor ako eh. Kailangan flexible ako eh. Ang point ko lang, inaalis ko po yung pagiging fanatics ko. Kasi minsan, pag sobrang fanatic ka, to guys in general to, sa akin, pag fanatic ka, magiging bias ka kasi. Yun ang magiging problema doon. Ang mamahali mo lang isang tao. Yung iba hindi na. Ayoko nang ganun. So ako, as much as possible, dapat, kasi nasa Kalingap na ako, dati wala ako sa Kalingap eh. Solo ko lang yung channel ko eh. Di ba? Siyempre, kung sino yung sinusuportan ko, doon lang ako. Kaya lang, nasa Kalingap na ako. Iba na yung dating channel ko. Channel ko noon, ako lang, sarili ko lang to eh. No, kung meron ako susuportahan, yun lang talaga. Wala magkokontrol sa akin. Kaya lang ako, as a reactor, nasa Kalingap ako, hindi na pwede maging fanatic lang ako sa isang tao. Wala, sa isang Kalingap Angel, hindi pwede. Dapat lahat yung mahalin ko kasi nasa Kalingap ako. At paano ko i-apply yung One Kalingap, One Family? Ang mahal ko lang pala, isang angel. So, kunwari, yun ang talagang mahal mo, sabihin na natin, pero dapat, huwag ka maging bias pa rin. Magiging patas ka pa rin sa mga nireactionan mo. Hindi dahil isang Kalingap Angels lang gusto mo, yung iba ayaw mo na. Lagi nilang pinupuna. Pero yung favorite mo, di mo pinupuna. So talaga mahalata ng viewers yun. Para sa akin, dapat mahalin natin. May mga ganun. So, magkakaiba naman po kami. Magkakaiba kami mga reactor. Pero sana ako, as a reactor, ang views ko dyan, dapat talaga, medyo iwasan ang pagiging fanatic. Kasi reactor ka eh, no? Fan-serving ka. At minsan diyan magsisimula yung away ng mga viewers. Kaya napapansin nyo, napakahirap ng ginagawa ko guys eh. Jomcar, Danjoy, Edsy. No, hirap, di ba? So, yun. Kaya natutuwa din naman ako kasi yung mga viewers natin di nag-aaway. Kasi kung may nag-aaway, chichinilasin ko. Diba? Pero natutuwa po ako sa inyo guys, sa tao lang Ma'am Cheche, shout po. Good morning, Zoomers watching here in Ross Mindoro while waiting Katiklan po. Yun. Sida Azani at Lorena Lacostales, sorry po. Arcely Uba, shoutout po. Kanilang live, sa kanilang merong mga kalingap dyan na silent bashers. Kaya maging matalino po kayo guys. Ampe. Kaya namin minahal si Carla kasi napakabait naman. Opo. Mababait po sila. Alam mo naman yung alam niyo naman yung Palaban. Tapos yung may sariling mundo. Yan. Yan ang mga indication po. Palaban, may sariling mundo. Tapos pakonti-konti po binabas si Kalinga Prab. Tapos mga napupuna, yung mga parapuna ay po yan, silent bashers po yan. Oh, ayan narinig niyo guys? Nagbigay ng example si Ate Edna. Yung mga palapuna. Di ba? Sabi ko nga sa inyo guys, ang reactor, hindi naman talaga, kaya nagulat ako minsan, may nag-comment, ang reactor na pala, namumuna. Sabi ko, hindi talaga ng reactor yun, yung palapuna. Pwede kami mapuna. Iba yung may napupuna ka, kaysa nagiging palapuna ka.
Pag pala puna ka kasi naghahanap ka na ng ipupuna mo eh. Iba yung minapupuna ka. Kasi pag lagi lahat na lang pinupuna mo, actually hindi masasabing ano ka eh. Nasa kalingap ka eh. Yes, nasa kalingap ka pero yung style mo bulok. Alam niyo guys, nagbigay na si Ate Edna ng example. Ayan guys, tingnan nyo. Yung mapagkunwari sa kalingap, tingnan nyo. Tingnan nyo to. Tapos yung may sariling mundo, yan. Yan ang mga indication po. Palaban, may sariling May sariling mundo, palaban. Yung mga indikasyon daw. mundo. Tapos, pakonti-konti. Pakonti-konti po. Binabas tayo. Binabas si Kalinga Prab. Hello Ma'am G. Johnny, shoutout po. Tapos, mga nakupuna. Yung mga parapuna, ay ano po yan? Silent bashers po yan. Mga parapuna ng mga ginagawa natin. Si Kuya Bal pinupuna, si Lalo na si Kuya Bal pag pinuna mo. Delikado yun. tapos yung mareklamo. Silent bashers po yan. Hindi lang sila makaalis kasi nga nandito ang views. Pero kung makakuha lang sila ng Lalayan. ng community at supporters, ay po yan. Baka ura mismo aalis yan sa Kalingap. Kaya yan po, maging kayo, keen observer po kayo, maging observant po kayo sa mga nagla-live. Kilatisin ninyo kahit po yan ay dinadala niyan ay Kalingap. Diba guys, totoo yan guys. Kahit ako guys, kilitisin nyo ako. At ako, I'm very proud dito sa Kalingap. You know why? Ako po, wala po akong sponsor. Kasi ang sa akin, kasi ako, reactor lang ako eh. Reactor lang ako guys. Totoo pag isa meaning sa inyo, wala po akong sponsor. No, kahit kumbaga parang kasi iba malalakas loob kasi may sponsor eh. Ako wala po talaga guys. Ginagawa ko to talagang hilig ko. At the same time na nandito tayo sa loob ng Kalingap, kumbaga na-challenge din ako kasi sobrang dami ng content sa Kalingap. Totoo po yan guys. Hindi ka makakalis dito sa Kalingap kasi talaga ang daming content. Not unless kung masipag ka, tsaka marunong ka mag-isip kung ano yung content. Marami talaga. Pero pag tamad ka, hindi ka nag-iisip, talagang wala. Pero kung tutusin guys, masipag ka lang, nag-iisip ka, dahil content sa Kalingap. Totoo po yan. Sa kasipagan mo lang. Pag nakita ninyo na medyo siya, medyo silent basher siya, iwanan nyo po. Iwanan nyo po. At iba ang po niyan, iba ang motibo niyan. Kaya nakipartner lang para lumaki yung channel, para lumaki yung subscribers. Pero meron po yung sa likod, meron po yung personal agenda. Yan. Hello kay Dea. Tsaka dapat talaga. Ay, shoutout kay Arceli Ubas. I'm watching from Dubai. Hello po, ma'am. Makikita nyo naman yan kapag ang nagla-live siya tapos mga bashers ng Kalingap ang nasa baba. Basher ko, basher ni Kuya Bal, basher. Tapos hindi sinasaway. Ano po yan? Silent basher po yan. Nakita nyo guys, tapos hindi daw sinasaway. Kumbaga, naka-live tapos hindi sinasaway yung mga umaatake kay Ate Edna. Totoo yan. Ako naniniwala ko dyan. Agree ako kay Ate Edna. Kasi kung ikaw hindi ka basher ng Kalingap, ba't mo ahayaan? Biri mo, pinagsasalita ng hindi maganda si Kalingap Rob. Kuya Bal, Ate Edna, inayaan mo lang. May something dun. Tapos pag ay Kuya Bal, Ate Edna, ganyan. Marisa Alexander, yan. Diba guys, narinig nyo yun? Tapos, Kalingap sila pero ibang ginagawa. Ano po yan? Wala. Kaya po mga solid dito, guys, mga solid dito, tingnan ninyo po, tingnan ninyo kung sino yung mga silent bashers ng Kalingap. Yung mga, sa mga partners. Kasi marami po, maraming Bayro ang Kokoy. Ang ganda ng name mo. Bayro ang Kokoy. Taga saan ka po, ma'am? Ganda ng pangalan mo, ang Kokoy. maraming tawag dito. Maraming ganun. Ibet di maisip yan. Shout out Margaret Limeo, shout out Marites Bitana, Marian. Shout out po. Ay, may nagpakulay. Si Marie Makatangay. Shout out. Pero ano guys, grabe napakahaba na natin. Ay guys, pasensya na po guys, putuli po natin. Salamat kay Ate Edna at syempre happy birthday po. Kaya sana po sa mga viewers natin, yung sinabi ni Ate Edna, maging guide po natin yon. Kahit po ako, kilatisin niyo po ako.
At kung may nakikita kayong mali sa akin, no, just let me know po. Basta let me know po guys. At tayo, kung may mga mali po ako, i-correct niyo po ako. Mas maganda po yun. Mas ini-encourage ko po kayo na magsalita. Kung may mga suggestion, komento, wag nyo lang akong aawayin. Wag nyo lang akong babalahurain kasi papatulan ko kayo. Pero syempre sa mga mababait na viewers natin, no, ang kausap ko po dito, basta po may mga napapansin po kayo, no, just let me know po. Kasi malaking bagay po ang inyong mga feedback. Yan. Salamat po sa Diyos at sa pasensya na po, kailangan ko na magpahinga. Medyo alas 3 na umaga na pala rito. Nag-enjoy ako masyado. Nag-enjoy po talaga ako at na-miss ko kayong lahat. Medyo busy lang po ako sa work, sa family ko. Sana wag po kayo magtampo sa akin. Sobrang busy ko lang. Hello kay Bayrok ang Kokoy. Hello po kay Marzano, taga Dato, Paglas. Maguindanao po, isa po akong Muslim. Uy! I thank you po Kuya Idol Marzano, solid jump car, solid kalingam. Uy, taga Muslim ka pala, salamat. Ang ganda ng name mo ang Kokoy. Hi, nako, salamat po sa Diyos. Sige po, ano Sir Marzano, baka hindi ka na mapag sa part 72? Pwede po, siguro mga gabi po. Gabi or... pag hindi ko pa nagawa ng gabi, kinabukasan ng umaga. Kasi minsan, kailangan natin sumigaw, no? Anyway guys, God bless po sa lahat. Pasensya na po, medyo kailangan na po hinga. Pero abangan nyo po, i-react po natin yan. Okay, mag-alala. At lagi nyo lang pong isipin, ang taong bitter ay walang forever. At mag-react ayon sa itsura, mag-komento ayon sa ganda. And this Marzano again, and to God be the glory guys. And good day, and good night po sa lahat. Bye-bye po guys. Alright. Yo, si Marzano nasa taas ng laro. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, sigurado matindi. Kayo, love team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa love teams, may sarili siyang tingin. Real talk, di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita, may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses pa na sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashers, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano, di kayang patahimikin ng yabang. Love team fans, minsan tumitilik kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitingan. Opinion niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Amat, bawat love team na di niya feel. Nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher, tuloy sa pang-aasar. Sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid. Kahit may banta, di siya natitigatik. Alam niya, sa totoo, siya'y panalo. Kahit anong sigaw ng bashers, tuloy ang palo. Kaya love team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitivity, ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral. Di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, silang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok. Kahit anong hate, di siya matuturo. Bilang reaktor, solid di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon, walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses pa na sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit sa love team may sarili siyang opinion. Minsan galit, minsan naman with passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react, yak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ang tumitaw ng linya, mag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita, parang bala ng baril. Bawat tunog ay umaalinaw mo kagos hanggang buto. Real, sa mga bashers ang daming pasarin. Pero si Marzano tuloy lang, walang maririn. Kahit pumatikos ang buong bayan, siya'y panatag, opinyon niya ang hudyat ng katotohanan. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitinan. Opinyon niya'y matatag, parang bakal
walang lamang daw. Si Marzano mananatili sa taas, kahit pa siya di siya kayang mawash out ang lakas.